Kuya, ang mama ko ngayon kailangan ng pera para sa operasyon. Tingnan mo, pwede mo ba akong pautangin kahit konti? Hindi naman ako nagpapautang o may bangko. Umalis ka, umalis ka. Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Malapit na talagang hindi kayanin ng mama ko. Bakit mo ako tinititigan? Umalis ka. Bilisan mo, inom na. Pagkatapos mong uminom, halikan mo ako. Bakit ka nandito? Pwede ba? Pautangin mo ako kahit konti lang. Talagang nagpunta ka rito? Ang malas naman. Ganito. Lumuhad ka muna sa harap ko. Papautangin kita. Seryoso ka ba dyan? Siyempre totoong sinasabi ko. Nagmamakaawa ako? Pautangin mo ako? Wala na akong dignidad. Paano ba ako naging bulag dati at nakipagrelasyon sa'yo? Ang totoo, wala ka talagang kwenta. Nangako ka na papautangin mo ako? Ito na. Kunin mo. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Oo, nangako akong magpapautang. Pero hindi ko sinabi kung magkano. Huwag mo naman akong sobrang apihin. Kung sobra, so what? Umalis ka. Halika, inom tayo. Hindi ah. Ano bang ginagawa mong nakatayo lang? Guard. Anong nangyari kay Leo, kuya? Hoy bata, umalis ka na. Liubo, nangako kang papautangin mo ako. Liubo, hindi ka magiging maayos, Liubo. Umalis na tayo. Halika. Bahala ka, sige, ang baho mo. Sa susunod, layuan mo si Leo siya. Kung ayaw mong palaging dinadampot ng suntok. Sino ka ba para humingi? Kay Leo siya ng pera? Pinagbibigyan ka lang. Hindi naman ako bangko. Umalis ka, umalis ka. Nakakuha ka na ng tagapagmana ng pamanang gamutan. Ang nasa harap mo ay ang gamit ko. Sana ang makakatanggap nito ay magpalaganap ng kaalaman ng gamutan ko. Huwag mong gamitin para sa sariling kasiyahan. Dumugo na. Oy, Gumaling na ang sugat ko. Ito ang pamanang gamutan. Kung totoo ito, may pag-asa na ang mama ko. ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May urgent akong gagawin ngayon. Magkita na lang tayo next time, okay? Aalis na ako. Hanggang dito na lang. I-add mo naman ako sa WeChat. Wang Quifen. May utang ka ng ilang daang libo sa ospital. Kung hindi ka magbabayad. PayPal abase na kita, papakiusapan ng nurse. Doktor, huwag mo namang dagdangan ang hirap namin. Ang ospital na ito, hindi ito charity. So, magbabayad ka ba o hindi? Kung magbabayad, ano bang ginagawa mo? Yang. Mama, Anak, pasensya ka na at nadamay ka ni Mama. Mama, huwag kang mag-alala. Gagaling ka, gagawan ko ng paraan. Hindi ba si Zhang Dasha yon? Paano? Nakahanap ng pambayad sa ospital. Wala. Kung wala kang pera, huwag ka nang makipag-argumento. Kung wala kang pera, umalis na kayo ni mama mo. Huwag naman sobra ang sinabi mo. Yang. Mama, Mama, huwag na nating ipagpatuloy. huwag kang mag-alala. Kahit wala tayong pera, basta gagaling ka. Kung wala kang pambayad, hindi ka namin gagamutin. Ang sakit ni Mama. Isang tusok lang kaya kong gamutin. Nanaginip ka na yata. Sige. Pagpustahan natin. Kapag gumaling si Mama, lumuhod ka ng 100 beses sa harap ng ospital. Kung hindi siya gumaling, alisin mo na si mama mo. Paalisin mo siya sa ospital. Ang yabang mo.
Mama, pwede ka nang dumilat. Dahan-dahan, Mama. Anak, gumaling na si Mama. Paano nangyari yun? Yin, Doktor. Huwag mong kalimutan ang pustahan natin kanina. Swerte ka lang. Baka oo. Matagal nang gumaling ang sakit ng mama mo. Chin Liming, ang kapal ng mukha mo. Gaya mong walang kwenta. Imposibleng marunong ka talaga sa gamutan. Shin Doktor, ikaw ang head doctor ng president namin. Malapit nang mawala ng pag-asa ang president namin. Nagpaplano ka bang tumakbo? Ay, Leo Assistant. Mas magaling sa akin ang gamutan ng taong to. Siya. Kayang gawa ng paraan ng sakit ni Merong, sir. Sino ang Ginoo na ito? Si Zhang Ginoo ito. Ang galing talaga sa gamutan. Isang tusok lang. Gumaling agad ang mama niya. Ano? Gusto mo akong lokohin? Ano? Natatakot ka? Hindi ba magaling ka sa gamutan? Buksan mo ang mata mong parang aso, tingnan mong mabuti. Kung paano ako, nagpapagaling at sumasalba ng buhay. Ano bang ginagawa mo? Pinatay mo si tatay. Wala nang tibok ang puso niya. Pinatay mo si tatay. Sigurado ka, patay ka na? Sandali, huwag magmadali. Pakiusapan ko lang, tumabi muna kayo. Gising na. Boss, Lahat ng pinaka-ekspertong doktor namin dito sa ospital ay nagsasabi na imposibleng magising pa siya. Wala na talagang pag-asa. Oo, alam ko na. Sigurado yung tinatawag na huling ningning. Malapit nang pumanaw si Merong Laobay. Dr. Kin. Ano, gusto mo na rin ba akong mamatay? Nagmumukha lang, hindi ko naman sinasadya. Hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Dr. Jiang. Maraming salamat sa pagsagip sa aking buhay. Ngayon pakiramdam ko, sobrang ayos na ng katawan ko. Kakatapos lang namin magpustahan ni Dr. Chin. Sabi niya kung gumaling ko si Mr. Murong. Wawasakin niya mismo ang lisensya niya. At dadaan siya ng hubot-hubad ng 3 ikot sa City Plaza. Tama ba? Dr. Zhang, mali ang intindi nyo. Nagbibiro lang ako. Kapag nagsalita ang marangal, hindi na pwedeng bawiin kahit anong mangyari. Xiaoliu, magdala ka ng ilang tao para bantayan si Dr. Chin na talagang maglakad ng hubot-hubad sa City Plaza. opo, Boss Murong. Ay, hindi. Ayoko. Ayoko talaga. Ayoko. Hindi ko gagawin. Ito ang tseke ng 30 milyong piso. Kailangang kunin mo ito. Para sa pagpapagamot ko ito. Hindi na kailangan ng bayad, sapat na akong tumulong po. Tunay talaga ang ugali ni Ginoong Zhang. May 2,000 taong matandang ginseng. Narinig ko kang ang nanay mo ay bagong gumaling din sa sakit. Dalhin mo ito? Ipakain mo ng maayos sa nanay mo para lumakas siya. Maraming salamat, Mr. Murong. Hello, Yanran. Nasa ospital ako ngayon. Kakalabas lang ng nanay ko. Sandali lang, hintayin mo ako. Pupuntahan kita at susunduin. Boss Murong. Napagaan ko lang ang heart failure nyo kanina. Kung gusto nyong magpagamot pa sa late-stage liver cancer, kailangan po ng isang buong treatment pa. Ito ang calling card ko. Ako ay nakasuporta lang po at hihintayin kayo. Anong tinititigan mo dyan? Honey, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Huwag mo akong tawaging honey. Sa totoo lang, malalim na yung eye bags mo. Medyo dilaw-dilaw din ang buhok mo. Gusto mo ba? Ayusin kita mamaya, gabing-gabi na. Tama na. Mabuti pa, umalis na tayo. Baka naiinip na si Lolo. Si Xiao Zhang ang driver, siya ang maghahatid sa inyo ng safe. Uy,
Hindi ba si ate at kuya Bilog yan? Ang nakakahiya naman. Birthday ni Lolo? Ganyan lang ang suot mo? Nainggit ako sa'yo. Nakahanap ka ng sobrang maalaga na asawa. Hindi tulad ng asawa ko dyan. Alam lang bigyan ako ng pera. Hindi ko na rin alam saan ko gagastusin. Xiao Yu? Ang asawa namin dito, hindi pwedeng ikumpara sa asawa mo. Wala kaming panama sa asawa mong magaling. Tara na, pasok na tayo. Baka kainipan na ni Lolo. Oo nga pala. Ngayon ay ika-80 kaarawan ni Lolo. Mamaya, titingnan namin kung magpapakitang gilas si Kuya Bilog. May nilaan akong bonggang regalo para kay Lolo. Sige na, sige na, sige na. Wala na dapat sinasabi. Nakakainis talaga. Lolo, sana'y humaba pa ang buhay mo, parang dagat sa silangan at bundok sa timog. Pinakamasunurin naming si Xiao Yu. Ay, Lolo. Lolo, ngayong espesyal na araw na ito, siguro naman oras na para pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. Si ate, matagal nang mag-isa nagmamanage ng kumpanya. Gusto ko naman matulungan si ate. Xiao Yu. Sa dami ng taon, ako lang ang namamahala sa kumpanya. Bakit kailangan mo makisali? Ate, nung binigay ni Lolo ang kumpanya sa'yo noon, malaki-laki din ang seed money na binigay sa'yo. Ngayon na maayos na ang negosyo, dapat naman isaalang-alang mo rin ang pamilya. Ngayong birthday ni Lolo, palampasin na natin ang issue ng shares siguro. Tungkol sa regalo ko, may dala akong isang matandang ginseng na nanggaling pa sa bundok ng Miaojiang. Para kay Lolo, parang pino at matatag sa buong panahon, dito matanda. Ginseng na 100 taon na. At galing pa talaga sa bundok ng Miaojiang. Nagpapanggap lang yan, sobra pa sa arte. Ganito lang ba to? Ito na ba yung tinatawag nilang daang taong lumang ginseng? Akala mo mapapaloko mo si Lolo sa ganito? Yung lumang ginseng na yan, totoo ba talaga yan? Kaya mo pa bang maglabas ng ilang milyon na ginseng pa? Dalhin mo pang ganyang kalokohan dito. Sobrang napahiya ako dahil sa'yo. Zhang Yang. San mo nakuha yung ginseng? Kailangan pa bang tanungin yan? Malamang galing lang sa bangketa yan. Ginseng na to ay dugo ng ginseng. Tanging sa bundok ng Miaojiang lang ito tumutubo. Hindi talaga ito pwedeng pekein. Ganito kalaking ginseng, pinakamababa ay 2 milyon, pataas yan. Zhang Yang, salamat sa effort mo. Xiao Yu, yung shares ng company, huwag mo nang kunin ha. Lolo, See you na. Desidido na ako. Xiao Yu. Kanina sinasabi mo, nagpapapakitang gilas lang si Zhang Yang, di ba? Meron ka bang magandang regalo para kay Lolo? Xiao Yu. Since nakapagbigay na si Zhang Yang ng milyon-milyong halaga ng ginseng, kahit mas simple pa regalo mo, okay lang yon. Basta mula sa puso, di ba? Ikaw, huwag ka namang sarcastic masyado. May regalo rin ako para kay Lolo. Lolo, ito po ay espesyal kong dinala mula sa Maynila. Pinaghalo-halo ng 18 rare na halamang gamot. Mahal din po ang ginastos ko dito. See ya. Ha ha ha. Lolo, Hindi po pwedeng inumin. Yang wine na yan, Zhang Yang, huwag mo isipin na dahil nagbigay ka ng ginseng kay Lolo, pwede ka nang magyabang. Ganyang kamahal na alak, peki pa ba yan? Zhang Yang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Xiao Yu ba gagawa ng masama kay Lolo? Lianyo. Kung ayaw mong maniwala, tikman mo nga itong wine. Kung totoo talaga ito, bibigyan kita ng isang ginseng. See? Tinatanggap ko ang hamon mo. Sigurado akong talo ka. Bilisan mo na at ibigay mo sa akin. Lianyo. Anong lasa? Zhang Yang, isinusumpa ko. Sige na, pakawalan mo na ako. Hindi na kaya ng tiyan ko.
Zhang Yang, paano mo nalaman na may problema ang alak? Naamoy ko lang. Ha? Imposible naman yun. Imposible naman yun. Lolo, 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 Tay, anong nangyari sa'yo? okay ka lang ba? Boss. Boss? Mula sa headquarters ng grupo, may balita po. Ang daming tao nakapikit. Sinasara nila ang harapan ng ating kumpanya at humihingi ng bayad. Sino namang may lakas ng loob? Nabarahan ang harap ng Lee Group headquarters natin? Oo nga. Hello? Tay, ano nangyari? Ang bangko sa Haicheng doon, kinansela lahat ng loan contracts natin. Pati mga dating utang na 500 milyon, pinapabayaran na agad sa atin ng group headquarters. Aba, Young Master Zhang? Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Yanran, Jiang Zijie, magpakarapat dapat ka naman. Si Yanran ay asawa ko. Alam ko naman na asawa mo siya, pero magiging asawa ko na rin siya agad. Jiang Ziji, ano yung pinagsasabi mo? Ginong Lee, yung utang nyo sa Haicheng Bank, 500 milyon na loan, kailan mo balak bayaran? Pati pa yung 100 milyon na inilagay nyo sa Xinsheng Group, wala rin kayong balak bayaran? Young Master Zhang, paano mo nalaman lahat ng to? Marami pa akong alam. Yung panunuhol nyo sa mga opisyal ng Haicheng Bank at yung pustahan nyo sa Xinsheng Group. Alam ko yan, malinaw sa akin. Young Master Zhang, Young Master Zhang, alam kong gusto mo si Yanran. Yanran? Siguro. Baka sumama ka na kay Young Master Zhang. Lolo, ano ba yung sinasabi ninyo? Para rin naman to sa ikabubuti mo. Kung papakasalan mo si Young Master Zhang, magiging madam ka ng pamilya. At lahat ng problema natin, mawawala agad. Kayo naman. Yanran, huwag kang mag-alala. Lahat ng taga Haicheng Bank, sumusunod lang sa gusto ng pamilya namin. Yung problema ninyo, sa isang iglap ko lang masosolusyunan. Jiang Zijie, buwisit ka. May lakas kang sampalin ako? Sinasampal talaga kita. Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa tatay ko, matagal ka nang nawala sa mundong to. Bastos. Walang modo kang hayop ka. Naglalakas loob kang saktan si Young Master Zhang? Zhang Yang, alam mo ba kalaking problema ang pinasok mo? Humingi ka ng tawad agad kay Young Master Zhang. Niloko lang naman ng pamilyang Zhang at bangko ang pamilya Lee. Ako na mismo ang magsosolusyon dyan. Yanran, pakinggan mo? Bilyon-bilyon na ang nawawala sa Lee Group. Sinasabi pa niyang kaya niyang solusyonan? Jiang Yang, huwag ka nang makialam. Yanran. Hindi mo ba ako pinapaniwalaan? Yanran, maniwala ka sa akin. Manager Liu. Ayusin mo agad ang nawawalang pondo ng Lee family. Zhang Yang, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Sa loob ng 3 minuto, yung natirang pondo ng Lee family, mababawi agad. Pakul ka masyado. Hello? Ano? Talagang ayos na. Ayos na ayos. Anong ayos na? Binawi ng Haicheng Bank yung paniningil nila sa atin. Pinahaba pa ang loan terms natin at mababa na ang interest. Pati ibang creditors, tumigil na rin sa paghabol sa atin. Paano nangyari yon? Ang president ng Haicheng Bank, nag-promise na sa akin dati. Namaga na ba pisngi mo, Zhang Zijie? Zhang Yang, huwag kang magpakasaya. Tandaan mo, ang Zhang family, nasa amin pa ng tatay ko ang kumpanya. Isa ka lang na parang aso dito.
Yung Zhang Group na inagaw ng tatay mo, ako rin ang magbabalik niyan. Ikaw naman. Tayo pa ang magkakasukatan. Zhang Yang, huwag kang masyadong magyabang. Kung kaya naming agawin ang kumpanya, si Yan Ran, makukuha ko rin yan. Tingnan na lang natin. Anong nangyari? Zhang Yang. Tungkol ito sa pamilya namin. Salamat sa pagtulong mo. Asawa kita. Huwag ka nang magpakaseryoso. Sino ba talaga ang tinawagan mo? Galing sa grupo ng Hailong. Murong Yuntian. Murong Yuntian. Uwa. Zhang Yang. Kung ayaw mo magsabi, sana huwag mo na lang akong lokohin. Paano mo nakilala si Murong Yuntian? Tsaka pa, pinatulong mo pa siya. Sa isyu ng bilyong pondo. Yan Ran. Nakikita mo naman ang ebidensya sa harap mo. Hindi mo pa rin ako mapaniwalaan. Kung ayaw mo magsabi, hayaan mo na lang. Siguradong hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Sige, ako na ang mag-iimbestiga. Hello. Sige, ngayon na lang. Hianano? Nandito ako para kay Lolo Murong. May appointment ka ba? Wala. Akala mo ba basta-basta mo na lang makikita si President Murong? Lumayas ka nga? Andito ako para gamutin si Lolo Murong. Sa itsura mong yan, dito ka babagay? Labas. Huwag mong sabihin na hindi kita pinayuhan. Dito ako para gamutin si Lolo. Mas mabuting huwag mo akong hadlangan. Ay oo, Nagpapanggap ka pa. Gusto mong makipagkaibigan? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ikaw. Ikaw ano? Labas? Labas? Labas. Ikaw. anong ginagawa mo diyan? Butler Leo. Anong nangyayari dito? Ang kulit ng lalaking ito, pilit gustong makita si President Murong. Ayaw umalis kahit anong gawin. Ba't laliw? Nagkita na tayo noon. May usapan kami ni Lolo. Pupunta ako ngayon para gamutin siya. Walang silbi. Siya ang doktor na ipapatawag para kay presidente. Kapag na-delay ang paggamot, baka ikaw pa ang managot. Pasensya na, Ginoong Zhang. Pasensya ka na. Sana hayaan mo na lang. Ginoong Zhang, pasensya na. Kung may nasabi ako kanina, dito po kayo. Maupo po kayo? Sige, salamat. Sandali lang po. Ipaalam ko lang muna. Sige. Ikaw, bakit ka nandito? Pumunta ako para gamutin si Lolo Murong. Kakadiagnose ko lang sa sakit ni Lolo. Napakabihirang kaso ito. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Ang alam mo lang, yung tsamba-tsamba mong skills na parang nakatiyamba ng patay na daga ang pusa. Mas mabuti pa, huwag kang magpakahiya. Noong araw na iyon, ako ang bumuti ang lagay ni Lolo. Huwag mong kakalimutan. Noong oras na yon, ako ang nagligtas. Sakto lang nagkataon na pinalad ka noong araw na yon. Naloloko mo lang ang mga walang alam. Naku, biglang nawalan ng malay si presidente. Butler Leo, huwag kang mag-alala. Alam ko na kung paano, pagalingin si Lolo. Sigurado ako na magagamot ko siya. Ito, Butler Leo, itong lalaking ta, wala namang alam sa sakit ni Lolo. Pinalad lang siya noong araw na yon. Ngayon na delikado na ang lagay ni Lolo. Hindi na pwedeng basta-basta mag-eksperimento. Magtiwala kayo sa akin. Gagaling siya, promise. Magtiwala ka sa akin. Ginoong Zhang, ito. Relax ka lang. Hayaan mo siyang subukan. Oh. Anong nangyari? Presidente, anong nangyari sa'yo? Pasensya na, Liu Guangqia. Talagang ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Pero ang sakit ng matanda, sobrang hirap talaga nitong gamutin. Ako. Tabi dyan.
May pag-asa si matanda. Mukhang malapit ng mamatay ang tao. Paano mo nasabing may pag-asa pa? Hindi ka ba nagloloko? Lumayas ka. Walang kwenta. Puro kapalpakan lang ang nagagawa mo. Kung may mangyari sa presidente, unang-unang dapat mamatay ay ikaw. O sige, laliyas na ako, laliyas na ako, laliyas na ako. Liu Guangqia. Pumunta ka agad sa pinakamalapit na botika ng herbal medicine. Pakuluan mo agad to. Tandaan mo, bilisan mo dapat. See ya. Matanda, medyo gumanda na ba pakiramdam mo? Ay, salamat. Walang nangyari kay presidente. Ginoong Zhang, 2 beses mo akong niligtas. Lubos akong nagpapasalamat. Ang pamilya Murong namin, hindi mga walang utang na loob. Kailangan kitang suklian. Matanda. Obligasyon ko lang po yan. Huwag na po kayong magpasalamat. Bata, ako, matanda na? Mag-isa lang, mag-isa lang. Kung hindi mo ako tatanawin na hadlang, pwede ba maging apo mo ako? Paano naman yon? Bakit? Naiirita ka sa akin? Hindi po, kasi. Mataas po ang estado nyo. Simpleng talunan lang ako. Anong talunan? Anong hindi talunan? Ako si Murong Yuntian. Hindi ako nagkamali ng basihan tungkol sa tao. Ikaw, bata ka? Sa hinaharap, mas higit ka pa kaysa sa mga spoiled brat. Sigurado, makakaabot ka sa tagumpay. Ang pamilya Murong ko? Ipapasa ko sa'yo. Makakampante na ako. Lolo, Mabuti kang bata. Bangon na. Bangon na. Mula ngayon, ang pamilya Murong, bahay mo na yan. Lolo, may kailangan pa akong gawin ngayon. Kailangan ko munang umalis. Pagkalipas ng ilang araw, bibisitahin ko kayo ulit, pwede ba? Sige, ikaw muna umalis. Marami pa tayong panahon sa hinaharap. Tayo na lolo tapo. Maraming pagkakataon para magsama. Young Master Zhang. Anong nangyari? Bakit galit na galit? Kasi naman, yang si Lian Ran na walang hiya. Anong kulang ko kumpara kay Zhang Yang? Young Master Zhang, anong di ko magawa na mas higit kay Yanran? Pareho lang tayo. Hindi mo rin ako pinapansin. Baby. Siyempre, ikaw ang pinakamamahal kong tao. Ikaw ang best na kaibigan ni Yan Ran. Ganito. Basta, matulungan mo si Lian Ran maging akin. Bibigyan kita ng 10 milyon. Young Master Zhang, tutulungan kita. Dito sigurado. Saan ka nagpunta? Ang tagal mong bumalik. Parang hindi ka nakita nitong mga araw Yanran? May gusto akong sabihin sa'yo. Siya. Yanran, may kaibigan akong nagbukas ng KTV. Punta ka agad dito. Samahan kita. Magkaraoke tayo. Tagal na rin tayong hindi nagkasama. Sakto, magpapahinga rin ako. Okay, hintayin kita ha. Bilang parusa, linisin mo lahat ng sulok ng bahay. Alis muna ako. Yanran. Pwede ba, huwag kang umalis? Kaibigan ko nag-aya, matagal na kaming hindi nagkita. Alis muna, ha? Ayaw mo pa rin akong paalisin? Halika, Yanran. Cheers! Yan, hindi mo alam. Grabe busy sa kumpanya nitong mga araw.
Buti na lang nahila kita palabas. Kasi naman, best friends tayo. Mamaya mas exciting pa ang gagawin natin. Exciting na aktibidad. Kumain na tayo, kumanta na rin. Hindi pwede? Kailangan ko nang umuwi ng maaga, baka mag-alala si Jiang Yang. Baby, mamaya, ituturo ko sa'yo yung aktibidad. Yan. Bakit nandito si Zhang Zijie? Yanran? Yang Master Jiang, mabait yon. Ikaw? Yan. Anong pinainom mo sakin? Young Master Jiang, dinala ko na ang tao para sa'yo. Huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin, ha? Relax. Di ka mawawalan ng benepisyo. Grabe ka. Young Master Jiang, gusto na gusto ka niya. Sige na, sumama ka na sa kanya. Kasama mo si Zhang Yang, wala kang aasahang magandang buhay. Young Master Jiang, aalis na ako. Enjoy lang kayo. Yan. Wang yan. Tara na. Anong ginagawa mo? Baby, Lumayo ka. Mamaya, ituturo ko sa'yo lahat. Yanran, Jiang Zijie. Matagal na kitang gusto. Bakit hindi mo ko kayang pansinin? Anong kulang ko sa'yo kumpara kay Zhang Yang? Basta, sa huli, magiging babae ka na rin. Hayaan mo muna akong maramdaman ka. Lumayo ka. Ang ganda mo talaga. lumayo ka. Naglakas loob ka kung saktan? Jiang Zijie, gago ka. Hindi mo man lang alam, nitong mga araw, kung sino ang nagmamakaawa sa tatay ko para manghiram ng pera. Nandito ako, hindi mo pwedeng galawin ni isang buhok si Yanran. Ha. Basta tandaan mo, kapag umalis si Li Yanran ngayon, bukas, ang pamilya niyo'y malulugi na. Ikaw, Walang hiya ka. At ikaw, ngayon agad kitang tatapusin. Jiang Zijie. Tandaan mo to. Paulit-ulit mong susubukan si Mayan, tuwing makita kita, susuntukin kita. Hintayin mo ko. Zhang Yang, hintayin mo ko. Yanran, ayos ka lang ba? Kumusta na, Yanran? Ang init. Itong si Zhang Zijie, tinruan ka pa ng lason. Huwag kang mag-alala, Yanran. Gagawa agad ako ng lunas para sa'yo. Huwag ka munang umalis. Huwag kang umalis. Sandali lang, hintayin mo ako, Yanran. Pupunta na ako para gumawa ng gamot para sa'yo. Magiging okay ka na agad. Huwag. Yanran, halika. Gising ka na. Halika na, Yanran. Kumusta ka na? Mas maayos na ba pakiramdam mo? Ngayong nasaktan na natin si Zhang Zijie. Sigurado akong hindi niya tayo patatawarin. Huwag kang mag-alala. Lagi namang may paraan para malusutan ang problema. Anong magagawa mo naman? Pag-iisipan ko pa. Yanran, mahina ka pa ngayon. Mas mabuti sigurong magpahinga ka muna ng maayos. Iyong ibang mga bagay, saka na lang natin isipin. Ayos ba? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon. Poprotektahan kita. Uy. Lumayo ka nga dyan. Huwag mo akong gambling sa negosyo ko. Hindi ka pa umaalis.
Parang may sakit ka na nga oh. Huwag kang mamatay dito sa harap ng pinto ko. Dali, umalis ka. Naniniwala ka ba na? Sampilan kita. Wala ka na bang konsensya? Ganito na nga ang lagay niya, inaapi mo pa siya. Sino ka ba? Nakikialam ka pa, di mo naman ka problema. Ikaw talaga. Hindi ito charity dito. Nakakaabala siya sa negosyo ko. Buwisit ka. Sinubukan mong saktan ako. Ayaw mo na talagang mabuhay. Sinaktan mo ako. Gastusin ko sa ospital. Kahit ibenta ka pa, hindi mo mababayaran. Sapat na ba to? Sapat na. Sapat na. Oo, oo. Alis na. Aalis ako. Tatay, kainin niyo po to. O, bago pa to, kainin mo habang mainit pa. Sina. Kung ganon, iiwan ko na lang dito ang pagkain. Kainin mo muna, ah. Alis na muna ako. Ay. Mukhang may tadhana tayong dalawa. Sa'yo na to, regalo ko. Uy, Yanran. Nagkaproblema ang pamilya Lee. Pupunta muna ako kila lolo. Hindi na ako makakakain ng tanghalian sa bahay. Yanran, ikaw. Hello? Hello? Lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Huwag mo na akong lokohin. Ngayon, ang galing mo na magkunwari. Dahil sa'yo, naging ganito ang pamilya Lee. Wala ka bang hiya? Nakakainis ka. Anong problema ko? Sinabi na ng pamilya Zhang. Kung hindi ka magdi-divorce kay Zhang Yang, at hindi ka pakakasal kay Zhang Zijie, tapos na tayo. Ang mga investor natin sa pamilya Lee, lahat na nag-pull out na. Ang problema natin ngayon, milyon-milyong bayarin na. Lydia, ang dami mong kasalanan na nagdala sa amin ng puro problema, Lolo. Lian Yu, ang galing mo talagang magpanggap. Ano bang pinapanggap ko? Kung nakinig ka lang sa akin noon, at nagpakasal ka kay Zhang Zijie, hindi sana naging ganito kagulo ang buhay natin. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang ibig kong sabihin? Ano bang plano mo talaga? Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Alam mo naman eh. Ang tanong ko, ano bang talagang plano mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganito ang Lydia. Tama na ang ingay. Lolo. Yanran. Naghanda na si Lolo na ipagpalit ang dangal niya. Delikado na ang pamilya natin ngayon. Ipinagdarasal ko sa iyo, Yanran. Lolo. Magpakasal ka na lang kay Zhang Yang at makipaghiwalay ka na sa kanya. Pakasalan mo na lang si Zhang Zijie. Please naman, Lolo. Nakikiusap ako. Papa. Bumangon ka at magsalita. Yanran. Si Zhang Xiao, sa lahat ng bagay, mas magaling pa siya kay Zhang Yang. Kung pakakasalan mo siya, hindi ka malulugi. Ate, makasal ka na lang kay Zhang Xiao. Para naligtas ang Lydia. At hindi na magagalit si Lolo ng ganito. Gusto mo ba talagang mapatay si Lolo sa inis? Isang Zhangjia lang, nagawa nilang ganyan ang pamilya natin. Hindi ko nga alam kung tagali. Jia ka o taga Zhangjia ka? Hindi ikaw ang dapat magsalita dito. Yung kinain at ininom mo nitong mga taon. Alin dyan ang hindi galing sa pera ng Lydia? Limayu, sobra ka na. Ate, ginagawa ko lang to para sa Lydia. Kung kaya mo, hanap ka ng bagong investor. Madaliin mo ang paghihiwalay para hindi masayang ang pinaghirapan ni Lolo. Kung ganon, paano kung makahanap ako ng mas magaling pang investor? Kung makahanap ako ng mas magaling na investor, Ikaw lang. Makakahanap pa ng mas magaling na investor. Parang kwento lang sa panaginip yan. Zhang Yang. Ilang taon na kayong kasal? Ikaw na mismo magsabi, may nabili ka bang matinong bagay para sa kanya? Ngayon, magsasalita ka pa ng ganyan? Sa tingin mo may maniniwala sa'yo? kung walang naniniwala sa akin, magpustahan na lang tayo. Ang pustahan.
Sa loob ng 3 araw, makakakuha ako ng investment mula sa Hailong Group. Hailong Group. May malaking suportang galing sa Murong family yan. Hindi ka papansinin yan kahit kailan. Sino ba maniniwala sa ganitong sinasabi mo? Naniniwala ako sa kanya. Yan Ran? Nasiraan ka na yata ng ulo. Ganyang tao, naniniwala ka talaga sa sinabi niya? Ikaw, Lolo? Handa akong maniwala sa kanya. Siya. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo makuha ang investment ng Hailong Group sa 3 araw, huwag mong sisihin si Lolo. Lian Ran. Ang ganda naman ng maging asawa ni Zhang Xiao. Pero pinipilit mo pa ring mapunta sa kanya. Aantayin ko na lang na mapalayas ka pagkatapos ng 3 araw. Tandaan mo, hanapin mo ako Siguradong bibigyan kita ng tulong dahil pareho tayong tagalidya dati. Bigyan kita kahit konting pangkain. anong nangyari? Pinagsisihan mo ba yung sinabi mo kanina? Hindi ako nagsisisi. Nagdesisyon ako na umalis kasama ka sa Lygia. Bakit? Kahit magpakasal ako kay Zhang Zijie. Dahil sa ugali niya. Baka pati ikaw, gagawa niya ng masama. Ginagawa lang niya to sa Lygia dahil sa akin. Kung aalis ako, hindi na niya kailangan pag-isipan pa ng ganyan. Pero pag umalis ka, si Lydia naman, kakamkami ni Lianyo. Zhang Yang. Sa mga nakaraang taon, laging hindi maganda ang trato sa'yo ng pamilya ko. Pero, matagal ko na talagang minahal ka, bilang taong mamahalin ko habang buhay. Basta magkasama tayo, kahit anong mangyari. Magsimula ulit tayong dalawa. Yan Ran. Salamat sa'yo. Okay na, Yan Ran. Simula ngayon, poprotektahan kita palagi. Bukas, punta ka sa Hailong Group para makipag-usap tungkol sa investment. Hailong Group, yan ang pinakamalaking kumpanya. Nasa likod nila ang kilalang Murong family. Paano nila papansinin ang maliit nating kumpanyang ganito? Yan Ran. Maniwala ka sa akin. Okay? Malalim na ang gabi. Pumunta ka na sa kwarto para magpahinga. Ako, baba muna para magpalamig ng ulo. Jiang Siyie. Hindi ka tumanggap ng alok, gusto mo ng parusa. Huwag mong sisihin akong maging masama sa'yo. Hello, Lolo. Gusto kong magpatulong sa inyo. Ganyan kaliit na bagay, hindi mo pa magawa. Mag-resign ka na lang kung hindi mo kaya. Walang kwenta. Walang kwenta. Hey! Yan Ran. Ang tagal na nating hindi nagkita. Yan Ran, simula nang nagpakasal ka kay Zhang Yang, parang lumiit ang utak mo. Pinalayas ako ng Hailong Group. Sumuko ka na at maging babae ko na lang. Masarap maging mayamang asawa, hindi ba? Zhang Siyie, tigilan mo na ang pangarap mo. Habang buhay, hindi yan mangyayari. Li Yan Ran, hindi mo tatanggapin ang alok
Gusto mong maparusahan. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Ang loko mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Hindi ko alam kung sino ka, pero huwag kang magkalat dito sa Hailong Group. Kung hindi, babaliin ko ang kamay mo. Ako, Young Master, mukhang may koneksyon tong tao na to. Tara na, umatras na lang tayo. Salamat ha. Miss Yanran, kayo po ay isang VIP na kliyente ng kumpanya namin. Lahat ng ito ay tungkulin ko lang gawin. Nasa itaas ang responsable, hinihintay ka na niya. Dito po tayo. VIP na kliyente. Li Wanran, kumusta? Sinabi ko na sa'yo dati pa. Ganyang kalaking grupo ang Hailong. Imposibleng magka-interes sa kumpanya ng pamilya niyo, Lee. Hindi mo makukuha ang investment. Pinapayuhan kita, dapat marunong kang makibagay. Hindi na kailangan. Simula ngayon, lahat ng partnership ng kumpanya namin sa pamilya Zhang, pinuputol na namin lahat. Alam mo ba, kapag ang pamilya Lee ang siyang nagkansela ng kontrata ng mag-isa, kailangan niyong magbayad ng napakalaking penalty. Sa sitwasyon ng pamilya Lee ngayon, imposible yata yan. Para sa mga kagaya mo. Oo, napakalaki talaga ng penalty. Pero para sa Hailong Group, wala yon, parang barya lang. Yan Ran, ganito kalaking bagay. Dapat panindigan mo ang sinasabi mo. Paninindigan ko lahat ng ito. Ang lahat ng penalty na kailangang bayaran dahil sa pagkakansela ng kontrata sa pamilya Zhang at iba pang investors, Hailong Group na ang sasagot. Simula ngayon, kami na lang Lee family ang magiging solo nilang kapartner. Totoo nga pala. Ano? Sabi ko na nga ba, magaling talaga ang anak kong si Maran. Kung hindi sang-ayon si Young Master Zhang sa desisyon na to, malaya kang makipag-usap sa legal department ng Hailong Group. Sigurado akong bibigyan kanila ng kasagutang ikakatuwa mo. Pero, mag-ingat ka sana. Baka dahil lang sa isang pagkakamali, magkaproblema ka sa kanila. Baka ang pamilya niyong Zhang hindi na makabangon sa business world. Imposible yan. Ang laki ng Hailong Group. Bakit naman sila makikipag-partner sa inyo? Sigurado ko, niloloko nyo lang ako dito. Itong kontrata na, peke lang to. Sino ang nagpapakalat ng masama laban? Sa reputasyon ng Hailong Group namin? Miss, ito na po ang kontrata ng Hailong Group. At Lee family, pati na rin ang mga sumusunod na legal na dokumento. Mayroon pa isang tseke na 1 bilyon. Pakiingat, ingatan niyo po. Ito ang advance na bayad. Para kung may mga walang pakialam, na minamaliit ang pangalan namin, Doktor. Tama ba ang sinasabi ko? Zhang Xiao. Narinig ko na medyo hindi ka masaya sa mga partner ng Hailong Group namin kamakailan. Ibig sabihin ba nito na pati sa Hailong Group namin, may problema ka din? Hindi. Wala akong kahit konting intensyon na kalabanin ng Hailong. Kung wala, mas maganda. Pakiusap po, pagbigyan nyo na po ang pamilya Zhang namin. Kung wala, mabuti. Love, hindi mo alam. Kanina yung mukha ni Zhang Ziji, itim parang uling. Ang saya ko talaga. Sige na, tigilan mo na yan. Love, ang galing mo talaga. Dahil sa Hailong Group, kampante na ako ngayon. Kahit hindi ko alam kung paano mo nagawa. Pero ngayong beses. Talagang salamat sa'yo. Ay oo nga pala. Pag nagka-chance ka, sabihin mo na lang sa kanya. Anong nangyari, babe? May naganap ba? Sino bang walang modo na pinagtripan ang UR natin?
Sino pa nga ba? Si Lianran. At yung asawa niyang palpak. Pareho lang sila? Anong kalokohan ang kaya nilang gawin? Ay, oo nga pala. Di ba ikaw ang nag-utos kay Zhang Zijie na magpasiklab ng palihim? Saan sila kukuha ng lakas? Para kalabanin ang pamilya Zhang? Dati wala. Ngayon meron na. Kung ganito na lang, buong pamilya magiging kanila na. Wala nang parte ang pamilya natin. Anong nangyari? Walang problema. Huwag kang mag-alala. Basta nandyan ako, ang pamilya Lee. Balang araw, magiging atin din. Kahit ano pa gawin nila, tutulong pa rin sila sa atin para palakihin ang gulo. Gade. Kung yung mag-ama sa Zhang ay wala talagang silbi, ako, ang kikilos na. Lizong, Anong nangyari? tingnan mo na lang. Ano ba yan? Saan mo nakuha yan? May ilang siga sa labas, namimigay kung kanino. Tsaka, pinagtititik sa kung saan-saan. Wala naman, alis muna ako. Zhang Yang. Hindi ako yan sa picture. Wala akong ginawang mali sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ikaw ang may gawa nito. Tinignan ko ng mabuti yung picture. Kahit mukha mo lahat. Hindi tugma ang katawan. Mukhang peke lang. Salamat sa'yo. Sige lang, huwag kang mag-alala. Salamat sa'yo. Salamat sa tiwala mo sa akin. Ayos lang. Ang problema natin ngayon, alamin kung sino ang gumawa nitong larawan. Pasok. Ito ang bata sa labas na namimigay ng larawan. Sige, magsalita ka. Sino nag-utos sa'yo? Hindi ko alam. Binigyan ako ng malaking halaga, hindi ko kilala. Kung hindi ka magsasalita, hindi ko masisiguradong ano mangyayari. Sige, magsasabi na ako. Magsasabi. Siya si Zhang Xiao. Zhang Zijie. Siya ang nagbigay sa akin ng malaki? Tsaka itong mga larawan? Inutusan niyang pumunta sa Lee Corporation para ipamigay ang mga larawan. Dalhin niyo siya pababa. Si Zhang Zijie na naman. Grabe siya kung mang-api. Akala yata madali akong apihin. Zhang Yang, kalma lang. May kakayahan din ang pamilya Zhang. Kung wala, hindi siya ganyan kayabang. Relax lang yan, Ran. Ako na ang bahala. Kakausapin ko sila. Leo, tagapangasiwa. Balik ka muna, isama mo ang mga tao. Sabay tayo pupunta sa Zhang family. Ipaliwanag nga anong ibig sabihin. Ipaliwanag? Ano? Yung asawa mo nakikipag-sex sa ibang tao. Di mo ba nakikita? Kaya nakuha ng Lee family nyo ang investment ng Hailong Group dahil pinaikot ni Lee. Yan ran yung tao sa Hailong. Kung hindi, bakit magkaka-interes ang Hailong? Na-invest sa pamilya nyo? Yan na mismo ang ebidensya. Pero peke yan, puro fake ang mga picture. Sabi mo fake? Fake na lang? Zhang Zijie, ang kapal ng mukha mo. Pinagawa ko na sa iba ang verification. Pero so what? Hanggang marami pa naniniwala. Totoo na yan. Tingnan ko lang. Kung paano pa magpapatuloy ang partnership ng Hailong sa inyo. Kung ganon, wala nang dapat pag-usapan. Ano gusto mo? Bodyguard.
Tinatawag mo ba siya? Liu? Bodyguard? Nasaan? Huwag mo nang pagguraing sarili mo. Lahat ng bodyguard sa bahay nyo. Nasa ilalim ko na. Sino ka nga ba talaga? Bakit ang mga tao sa Murong family nakikinig sa'yo? Ito ang aming Murong Xiao. Apo ni Murong Old Master. Mali ako. Mali ako. Noong panahon, ikaw at ang tatay mo, kinuha ang parte ng kumpanya namin, sinabi ko na. Ipagbabayad ko yan sa inyo. Huwag mo na siyang saktan. Huwag mo na siyang saktan. Pakiusap. Pagbigyan mo na lang ang anak ko. Patawarin mo siya. Noong pilitin niya ang pamilya Lee, naisip ba niyang pagbigyan ako? Pati ikaw. Noong pinatay niyo ang tatay ko, at sinira niyo ang pamilya Zhang namin, napagbigyan ba ako ng daan? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang sumira sa pamilya mo noon? Yung pumatay sa tatay ko noon, di ba ikaw yon? Ayaw mo aminin? Paano ako magkakaroon ng ganyang kapangyarihan? Dalawang salita. Pag hindi ako nasiyahan, sasama ka na. Lang sa anak mo. Alam ko, Murong Xiao ka na ngayon. Hindi kita lolokohin. Isang salita lang. Noong panahon, ang nag-udyok sa akin na patayin ang tatay mo ay si Shen Xiao, Shen Lisheng. Siya ang nag-utos sa likod. Pati si Li Yanyu, nakaasa yan sa Shen family, tinulungan siya ng Shen family sa likod. Meron pang isang tanong. Sino ako? Ako ang young master ng pamilya Murong. Hindi. Ako ang manugang ng pamilya Li. Isang dating mayamang batang amo. Wala na akong ibang alam bukod dyan. Ayos. Sana tandaan mo ang sagot mo ngayong araw na to. Anak, sir, anong gagawin natin? Alagaan mo ng maayos si Yanran. Maghanap ka ng tamang pagkakataon. Babangon talaga ako para sa ganting ito. Paano mo napatahimik si Zhang Zijie? Grabe, ang galing mo naman. Sekreto. Grabe, napagod ka nitong mga araw na to. Order ka lang kung anong gusto mo, ako ang taya ngayon. Medyo mahal ang lugar na to ah. Huwag kang mag-alala. Nagtatago ka ba ng pera sa likod ko? Nag-iipon ka ng lihim na ipon, ah. Wala. Walang-wala talaga. Mabait talaga ako, promise. Sige na. Hindi na kita pagbibigyan. Eddie, hindi na ako magpapakipot. Sige, game. Waiter. Ayon, parating na. Ang bilis naman. Sandali lang, hindi ka naman mamamatay sa gutom. Ganito ba talaga ang serbisyo nyo sa hotel na to? Mga taong tulad mo, swerte ka nga't di kita pinaalis dito. Maganda pa nga tong pakikitungo ko sa'yo. Ano bang ibig mong sabihin? Tingnan mo ngang itsura mo, mukhang kapos sa buhay. High-end restaurant too. Hindi ito para sa mga taong tulad mong probinsyano na nagyayabang at nagpapakitang gilas lang sa babae. Grabe ka naman magsalita, ang bastos mo ah. Hindi ka ba marunong rumispeto? May pambayad naman kami. Anong meron? Itong dalawang to, gusto raw kumain dito na hindi magbabayad. Pinagsasabihan ko na nga. Hindi magbabayad? Pare, Matapang ka pala ha? Paano kung dito ako sa sarili kong hotel kumain, tatawag mo pa rin hindi magbabayad? anong ibig mong sabihin? Bibilhin ko ang hotel mo ngayon din. Ang hotel namin, nagkakahalaga ng 10 milyon. Bigyan mo ng account number. Account number, 45,678. Tingnan mo nga. Nakapagdaan na.
Ang totoo, 1,000,000 nga. So, ngayon kakain ako sa sarili kong hotel. Mabibilang pa ba yun na pagkain sa libre, ha? Kayo po ay kumakain sa sarili niyong hotel. Paano pa masasabing pagkain sa libre yon? Kung ganun, paalisin niyo siya sa lugar ko. Opo, opo. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at umalis. Boss, mahigit 10 taon na akong nagtrabaho dito. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Boss, Umalis ka na agad. Aalis na po ako, ha? Hindi nga. Jiang Yang. Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Yun kasi. Noong nakaraan, Hello. Ano raw ang sinabi mo? Nagkasakit si Lolo. Lolo, matandang boss. Lolo, matandang boss. Matandang boss. Lolo, bakit ka biglang ganyan? Pagdating sa edad na ganito, talagang darating ang araw na ganyan. Jiang Yang, halika dito. Lolo, sige po, magsalita po kayo. Yan Ran, ipinapaubaya ko na siya sa'yo. Noon, puro ka lang walang laban. Nagagalit ako sa'yo. Kahit ano pa. Lolo, aalagaan pa rin ng apo. Alam ko po, Lolo. Sa tagal ng panahon, galit ako, pero naawa rin ako. Jiang Yang, sa susunod, alagaan mo? Alagaan mo ng mabuti. Alagaan mo ng mabuti si Yan Ran. Lolo, naiintindihan ko po. Lolo. Yan Ran. Ang libing ni Lolo, naayos ko na lahat. Yung nga lang. Di pa naabisuhan si Lian Yu at iba pa. Li Yuanran. Patay na si Lolo, tinatago mo sa lahat, hindi mo sinasabing may lamay. Ano ibig sabihin yan? Gusto mo bang angkinin ang ari-arian ng pamilya? Ano ba? Pakinggan mo ang mga sinasabi mong walang kwenta. Sasabihin ko sa'yo. Ikaw, kasal ka na. Ang napangasawa mo pa, yung walang kwenta at walang silbi. Sabi nga ng matatanda, ang anak na babae, kapag ikinasal, para na ring tubig na itinapon. Ngayon, parte ka na ng pamilya Zhang, hindi ka nakabilang sa pamilya Li. Yan Ran. Alam ko, mahirap sa'yo. Pero ayaw ni Lolo na makita kang ganito. Ayos lang ako. Bakit mo binaba ang tawag ko kagabi? Lianyo? Ni hindi pa naililibing si Lolo. Nagkagulo ka agad dito sa lamay. Jiang Yang, hindi mo pwede pang himasukan ito. Kung hindi dahil sa pamilya Li, matagal ka nang patay sa kalsada. Sa tingin ko, Kayong mag-asawa talaga, gustong solohin ang ari-arian ng pamilya Li. Ang Yanran namin, sa tagal ng panahon, pinaghirapan niyang paunlarin ang Lee Corp. Wala kayong alam sa pagtulong. Ngayon pa, bigla kayong dumating para pamunuan. Bayaw? Bihira ka talaga. Hindi ka naman madalas makita, ngayon, alang-alang sa mana. Busy ka bigla. Jiang Yang, tumahimik ka! Tama na. Kayong lahat. Sa harap ng lamay ni Lolo. Para lang sa mana, nakalimutan nyo na bang tao kayo? Si Jiang Xiao dumating. Bakit siya nandito? Hindi ko sila inabisuhan. Magulo na dito, dadagdag pa siya sa kaguluhan. Relax, nandito ako. Li Yuanran, matagal ko nang sinabi sa'yo, kasal ka na dapat kay Zhang Xiao. Kung ganun, matagal ka nang maginhawa ngayon, di na dapat pumupunta dito at nakikipag-away pa sa amin.
Grabe, kapal mo ha? Tama nga. Kasal ka na. Wala ka na sa pamilya, Lee. Nagpapanggap ka pa. Ginagawa mo lang ang libing ni Lolo. Hindi ka nahihiya. Ikaw talaga. Sa'yo ako nagsasalita. Zhang Sao. Ano bang pinagsasabi mo? Ni hindi pa naililibing si Lilolo at dito ka nakikiagaw ng mana. Tao pa ba kayo? Zhang Xiao, iniisip mo ba na dahil tumutulong ka sa kanya, mamahalin ka na niya? Siya, minamahal lang niya ang walang silbing yon. Yung tulong mo, walang silbi. Kayong dalawa, walang pakialam. Hindi kayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tinala ko ang security team ng Zhang. Kung hindi kayo totoong magdasal sa harap ng espiritu ni Lilolo, pumunta na lang kayo sa kanila para pag-usapan. Si Li Wanran, Zhang Yang, swerte nyo ngayon. Hintayin nyo. Siguradong palalayasin ko kayo sa pamilya Li. Xiao Yu, alis na tayo. Ano ginagawa mo? Mag-ingat kayo ha. May malaking plano sila ngayon. Anong ibig mong sabihin? Kahapon si Shen Licheng pumunta para mag-alok ng partnership. Sinabi niyang may malaking project siyang nakuha. Pero kulang sa pondo. Gusto niyang magtulungan kaming kunin ang mana ni Lilolo. Hindi pwede. Paano naman, outsider siya? Anong karapatan niya kunin ang mana ng pamilya namin? Plano niya, ipamana kay Lian Yu. Tapos siya naman ang magpapasasa. Nagkunwari akong pumayag. Pero ni hindi niya sinabi sa akin ang totoong detalye. Sa tingin ko, pagkatapos ng araw na to, hindi na siya lalapit sa akin. Ikaw? Bakit ka tumutulong sa akin? Yun kasi, hindi naman siguro niya tayo lolokohin. Relax lang. Ang Shen family malakas, hindi rin kami Zhang kakayanin silang tapatan. Bahala kayo sa buhay nyo. Bukas, aalis na kami ni Papa papunta abroad. Hindi na kami babalik. Sandali lang. Salamat sa'yo. Kunin mo na lang. Utang ko na sa'yo yun. Hindi natin alam. Ano balak ni na Shen Licheng? Kung ano mang plano nila. Tingnan na lang natin. May solusyon din sa problema. Hello? Ano? Reunion? Ang resto na ito, hindi ba ito rin yung pinuntahan natin dati para kumain? Naalala ko binili mo pa nga ito, di ba? Sakto naman, ang kuyob. Dito rin pala ang venue ng reunion. Ay oo nga pala. Yung pera na ipinambili mo dito sa resto, saan mo nakuha yun? Sekreto. Mamaya na lang. Mamaya sasabihin ko sa'yo pag uwi natin. Baka naman, may rich na tita sa labas na nag-sponsor sa'yo? Ay grabe, paanong mangyayari yon? Bukod sa'yo, sino pa bang matinong mahuhulog sa akin? Tama ka naman. Tara na, pasok na tayo. Mamaya mo na itanong ulit. Tara. Uy, Xiao China. Naalala ko noon dati kayo ni Zhang Yang, di ba? Paano ngayon? Yung pobre na yun, walang-wala at walang kwenta? Di naman talaga bagay siya sa akin. Mga bes, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang boyfriend ko, Liu Bo, ang pangalan niya. Itong hotel amin to, kanila yan. Parang si Zhang Yang na lang ata ang wala pa dito. May mukha pa pala siyang pumunta, no? Sorry, na-disappoint kita. Oh, andyan nga siya. Pero okay na rin.
Para makita mo naman buhay ng may pera. Seryoso, anong naisip mo dati? Nakipagrelasyon ka pa sa isang tita. Sino pinapatamaan mo? Ikaw yan. Asawa ko siya. Uy, tingnan nyo nga. Pati ang walang-wala may asawa na ngayon. Parang uwak naging agila. Magandang gabi, miss. Ako nga pala si Liubo. Ito ang calling card ko. Anong sira mo? Ano bang problema mo? Bakit? Bitin pa ba yung bagbog mo dati? Maniwala ka, palalabasin kitang nakahiga rito. Love? Ayos ka lang ba? Tumabi ka nga. Lakas ng loob mong saktan ako ha. Bilis, tawagin mo yung security. Security, security. Security. Liu Xiao. Bugbugin nyo yan para sa akin. Walang aawat, itodo hanggang malasin. Tama na. Nakontak ko na ang boss nyo. Papunta na siya dito. TSK, boss. Hindi mo ba alam na ang restaurant na to ay pag-aari ng pamilya namin? Pa, binugbog niya ako. Bigyan mo naman ako ng hustisya. Sinaktan niya ako, pa. Gantihan mo siya. Pa, gantihan mo siya. Pa. Zhangdong. Humihingi ako ng tawad para sa anak ko kasi nakabastos siya sa'yo. Ipapasorry ko siya sa'yo. Pa. Bakit parang kumakampi ka pa sa iba? Ako naman ang anak mo, pa. Pa. Walang hiya ka. Siya ang chairman natin, pa. Chairman. Siya. Ikaw pa rin. Bakit hindi ka mag-sorry sa kanya? Bilis. Sorry. Tara na, tayo na. So, si Zhang Yang na pala ang boss dito ngayon. Oo nga pala. Ang meal na to, ako ang magbabayad. Tara na. Ikaw. Ikaw. Grabe, ang saya. Napagsabihan ko talaga tong dalawang gago. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino ang asawa mo? Uy, tingnan mo. Tong shop sa unahan. Tara, tingnan natin. Kumusta, Yanran? Hindi masyadong maganda. Hello, pakikuha nito para sa akin. Sipo. Pakicheck po ito. Zhang Yang, maganda ba? Maganda, siyempre maganda. Bagay din sa'yo, ang ganda mo sa suot niyan. Uy, bumibili ka ng kwintas? Bakit? Noong nakaraan, ewan kung anong trip ni Zhang Xiao. Pero ngayon, hindi na kayo pinalad. Ngayong araw, wala nang makakatakas sa inyo. Siya ang pangalawang leader ng Qingxi. Marami na siyang napatay, talaga. Lagot na tayo nito. Relax lang, walang problema. Boy, malas mo talaga ngayon. Ngayon mismo, dapat lumuhod ka. Mag-sorry ka kay Miss Lee. Ano, Lumuhod ka ngayon at mag-sorry, palalampasin ko na kayo. Ikaw, isang pusakal lang. Ano bang karapatan mo? Umaasa akong masasabi mo pa yan mamaya. May tao pa ba? Kung wala na, huwag niyo akong sisihin ha kung hindi na ako magpakumbaba. Boy, payo ko lang, huwag ka nang magpasaway. Alam mo ba? May kasabihan, ang araw at yamen. Siguradong makikita si Yama. Sa likod ng ulo mo, sa pagitan ng unang spine, at ika-6 na spine. May punto roon, ang yamen point. Pag tinamaan yon, matutuluyan kang mawalan ng malay. Uy, kung tatarakan ko ng karayom dito, ano kaya mangyayari sa iyo? Sorry, hindi ko alam na matindi ka pala, hindi ko ka-close yung babae. Dumaan lang talaga ako.
please, palampasin mo naman ako. Ikaw, di ba madami ka nang nasangkot sa dugo? Kuya? Oo, nakadikit ang dugo sa kamay ko, pero chicken blood lang yon. Dating tagaluto lang ako ng manok. Pinagbibigyan lang ng tropa yon. Yun lang ang pinakalat. Pinapalaki lang. Umalis ka. We. Boy, tandaan mo to, ha? Ang Qing Shi Gang hindi basta-basta. Balik ka, papatayin kita. Chengge, paano na ako kung tumakas ka? Lian Yu. Gusto mo rin bang matikman? Ang karayom na to. Huwag kang mayabang. Hintayin mo lang, pag nakuha ko ang kumpanya. Ako naman ang bahala sa'yo. Tandaan mo yan. Mga pare. Di ko alam kung anong grupo kayo. Tsaka, saang parte ko ba nagkamali bilang si Jiang Yang? Pero tingin ko naman, malaking misunderstanding lang to. Zhang, ito ang leader namin sa Qing Shi Gang, si Long Outian. Pag nakita mo siya, dapat lumuhod ka. Kuya, siya yung batang yan. Sa umaga, sinaktan niya ang ilang miyembro namin. Hindi dapat palampasin. Si Long Bangzu, bilib na bilib kami, grabe ang leadership niya. Pero alam mo ba, yung kasama mo, ano bang ginawa nilang dalawa kaninang umaga? Kuya, huwag kang maniwala sa kanya, tigilan mo na siya. Kanina umaga, kasama si second miss ng Lee family, naghasik sila ng gulo sa kalsada, tapos napaka-harsh. Ang dami pang reputasyon ng Qing Shi Gang na nadamay. Grabe, nangyayari nga pala talaga. Kuya, huwag kang maniwala sa chismis niya. Ako nga gumagawa ng paraan para sa Qing Shi Gang eh. Mamaya ipapaliwanag ko yan, sige. Nabalitaan ko, astig ka daw? Mag-isa mo lang inubos ang mga tao namin. Haha. Si Long Outian, sa lahat, ikaw ang gusto ko. Pero tumira ka sa mga miyembro ko. Kailangan mo magpaliwanag. Narinig niyo yon, ha? Tirahin niyo na! Zhang Yang? Zhang Yang. Jiang Yang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Boy, ngayon ang araw na mamamatay ka. Pero huwag kang mag-alala. Pag namatay ka, ako na bahala sa ganda mong kasama. Gago ka. Ang pake mo sa babae, hindi ka tunay na lalaki. Kung astig ka, ako na lang ang harapin mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Ako. Tigil. Boy, ang singsing na yan na nasa kamay mo, saan mo nakuha? Kung papatayin mo na ako, sige, ano pang point ng tanong-tanong? Alam mo ba ang ibig sabihin ng singsing na yan sa kamay mo? Kuya, huwag ka nang magtanong. Patayin mo na lang siya. Tahimik. Sabihin mo. Ang singsing. Binigay sa akin ng matandang pulubi. Matandang pulubi? Gaano katanda? Ano itsura? Matanda. May puting buhok. Sa pagitan ng kilay, may isang nunal. Siya ang dating head ng gang. Grabe, destiny pala talaga to. Qing Shi Bang Long Outian. Pagbati, boss. Boss Long, anong nangyayari dito? Kuya, nagkakamali ka yata. Itong batang to, siya. Itong singsing na tumatagal nang nawala ang banal na bagay na yan ng Qing Shi Bang natin. Ha? Makita ang singsing, parang nakita na rin ang boss. Ilang taon na ang nakalipas, nawala ang matandang boss, at pati na rin ang singsing na to. Simula noon, ako ang acting boss dito. Ngayon, lumitaw ulit itong banal na gamit. Ibig sabihin, ikaw na ngayon ang boss ng Qing Shi Bang natin. Maligayang pagdating, boss. Maligayang pagdating, boss. Ang boss natin? Kumusta naman siya kamakailan? Matapos niyang ibigay sa akin itong singsing, naglaho na siya agad. Oo nga, gusto talaga ng boss natin na magpalibot sa mundo. Kung binigay niya sa iyo ang singsing na yan,
Siguradong may dahilan siya diyan. Baka ito na nga yung itinadhana. Malaking selebrasyon to. Malaki ang mararating ng Qingxie Bang natin. Swerte natin, swerte. Hulaan ko, kamakailan lang, may nakuha kang mahalagang bagay, di ba? At, napasugatan yung kamay mo dahil doon. Paano mo nalaman? Alam ko pa nga na, yung bagay na yan, nanggaling pa sa ilalim ng lupa. At habang pinaglalaruan mo, nasugatan mo ang sarili mong kamay. Oh, tama. Siguro bawat araw, nahihirapan kang huminga. At laging masama ang pakiramdam mo? Boss. May paraan ka bang pagalingin ako? Bibigyan kita ng gamot. Inumin mo yon at gagaling ka. Salamat, boss. Bilis. Kuya, ang gamot. Kuya, saan ba nanggaling itong gamot? Teka, tingnan mo nga. Bitawan mo. Sige. Bitawan mo. Ayos na. Iinumin ko na. Kuya! May laso ng gamot. Lintik ka. Gusto mo bang patayin ang kuya ko? Gusto mo ba talagang mamatay ang kuya mo? Tigil! Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, ito. Ito pala ang insekto ng bangkay. Sa nobela ko lang to nababasa dati. Hindi ko inakalang meron talaga sa totoong buhay. Yung ganitong klaseng insekto, posibleng may nagpaplanong gumawa nito. Basta ipainom mo tong sabaw sa isa sa mga tao mo, malalaman mo ang totoong nangyari. Pinainom kay Acheng. Kuya, ako na lang. Wag na nating gawin. Di ba ang dami na nating pinagdaan ng peligro, kuya? Ayun o, inumin mo na. Sige, iinumin ko. Ako. Liu Daheng. Hindi ko akalaing ikaw pala. Sa dami ng taon na lumipas, inaksyonan mo ba ang mga kapatid natin? Tao, Andito po. dalhin nyo si Liu Daheng. Ilahin palayo at bugbugin hanggang sa mamatay, ipakaing aso. Tumayo ka. Long Aotian. Hayop ka, wala kang puso. Ang tagal ko nang sumusunod sa'yo. Lumayas ka. Salamat boss sa pagliligtas ng buhay ko at salamat din sa pagturo kung sino ang traitor ng Qingxi Gang. Wala yon. Ipaabot ang utos? Maghanda ng malaking handaan sa labas. Gusto kong magpakalasing kasama si boss ngayong gabi. Grabe talaga si Zhang Yang. Pati may koneksyon pa sa mga tao ng Qingxi Gang. Oo nga. Di ko na talaga alam ang gagawin. Tama na. Una, ayoko pa sanang maaga gamitin ang impluwensya ng pamilya Shen. Pero dahil ganito na, huwag niyo kong sisihin kung maging matindi ako. Hello, Lolo? Yan Yang, ako at ang ilang kaibigan mula sa mga kilalang pamilya nagpaplanong magtayo ng medikal na gusali at gusto naming itaguyod ang kultura ng tradisyonal na medisina. Pinag-isipan namin mabuti. At sa tingin namin, ikaw pa rin ang pinakaangkop na maging pinuno ng gusali. Hindi yata bagay sa akin yan, Lolo. Bata pa po ako. Naku naman, huwag ka na magpakumbaba. Ayos na, napagdesisyonan na namin. Ikaw talaga, bumalik ka muna bukas dito sa bahay. Sakto, yung mga kaibigan ko, may mga konting sakit din. Ikaw na bahala sa kanila, ha? Sipo, Lolo? Naiintindihan ko na. Paalam po. Zhang Yang. Kanino ka tumatawag? Pasikreto ka pa dyan. Sinong munting demonyita yan, ha? May asawa na akong katulad mo. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Sige, bolerong ka talaga. By the way, Yanran. Kailangan kong umalis ng 2 araw. Saan ka pupunta? Sekreto. Pagbalik ko, ikukwento ko sa'yo lahat ng nangyari. Pupuntahan ko muna si Lolo ngayon.
Pag-uusapan namin tungkol sa pamilya Shen. Hanggat hindi natatapos ang gulo sa Shen, baka patuloy ka pang mahirapan, Yanran. Lolo, tingnan niyo po yung braso ninyo, kaya niyo na po bang igalaw ngayon? Uy, ayos na. Mo, tanda? Huwag mong maliitin ang apo mo kahit bata pa yan. Ibang klase ang galing sa medisina. Yung binigay niyang gamot noong nakaraan, nung ininom ko, yung migraine ko nawala. Siyempre, mahusay anak ko. Ang galing niya sa medisina, parang si Huatuo na buhay ulit. Mas magaling pa siya sa ibang bata ninyo dyan. Diba? Lolo, wag niyo na po akong ipagmayabang. Baka sumobra kayo, di ko na po malulutas. Ayos sige? Tama na, dumiretso na tayo sa usapan. Yung tungkol sa medikal na gusali. Tingin niyo po? Lolo, wag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Basta napupusuan niyo po. Ibabahagi ko lahat ng nalalaman ko. Para mas lalo pang umunlad ang tradisyonal na medisina natin. Ayos, napakaganda. Plano ko nga sanang sabihin ito sa'yo di ko akalaing. Handa ka na pala. Anak, sa medikal na gusali natin, kulang na lang talaga ay mga guro. Kung payag kayo, ako pa. Siyempre, masaya akong tumulong. Siya. Actually, bumalik ako ngayon dahil may gusto rin sana akong ipakiusap. Oh, ano yun? Ano pa ang problema? Ang pamilya Shen, malakas ang impluensya. Pero nitong mga araw, lagi kaming inaatake pati ang asawa ko. Nag-aalala talaga ako. Lakas ng loob umatake pa talaga. Ang Shen sa apo ko. Huwag kang matakot dyan. Hindi ko ba iniwan sa'yo ang buong pamilya Murong? Gamitin mo ang pangalan ng Murong para asikasuhin yan. Huwag matakot, bata. Hindi mo lang alam kung gaano kalakas si lolo mo. Kahit 10 Shen pa yan, wala yan sa Murong. Gawin mo lang ng tama. Alam kong malakas talaga ang Murong. Pero di ko akalaing hanggang ganong level pala. Kaming 3 matatanda. Kami ang 3. Sinaunang pamilya. Daang taon na ang pinagmulan. Kung aatakihin. Nang Shen ang apo ko, tulungan kita siyempre. Huwag kang mag-alala. Nandito kami. Salamat po, mga lolo. Jiang Yang, tapusin mo na agad ang mga gawaing hawak mo ngayon. Pag natapos mo na, mabuti sigurong umuwi ka na saglit. Ang asawa ng apo ko, nung napunta sa'yo, pinakamalaking swerte niya yan. Hahaha. May malaking nangyari kay Lizong. Anong nangyari? Hindi ko alam kung bakit. Lahat ng business partners natin gusto nang putulin ang mga kontrata kahit minsan suportado ng Hailong Group. Baka pansamantala lang iyon. Paano naging ganito? Ate ko, kumusta ka? Ang pakiramdam ng wala ka ng ibang daan. Masarap ba yon? Kayo ang may gawa nito. Sa negosyong to, lahat ng tao kailangan magbigay galang sa pamilya Shen. Basta magsalita ang Shen family. May kumpanya pa ba na lumakas ng loob magpartner sa pamilya Lee? Hindi magtatagal, malapit nang mabankrupt ang pamilya Lee. Li Wanran? Ayaw mo rin naman makita si Lolo na pinaghirapan ng Lee Group, masira ng ganito, di ba? Ganito na lang. Basta ibigay mo ang Lee family, kayo hindi na kayo hahabulin ng Shen Group. Kung hindi, sa mga paraan ko, alam mo naman kung anong kaya kong gawin. Imposible. Sige, tingnan natin ang mangyayari. Ate, hanggang ngayon iniisip mo pa rin na may tutulong sa iyo? Hulaan ko nga. Siya ba yung inutil mong asawa? Ikaw. Dahil ayaw mo pa ring makinig, huwag mong asahan na magiging mabait kami. Lizong, may malaking problema. Ngayon, sabi ng bangko, dapat mabayaran ang utang sa loob ng 3 araw. Kung hindi, i-auction ang kumpanya natin. Kayo. Lizong, ngayon may nagbebenta ng marami sa stocks ng Lee. Bagsak na bagsak ang presyo. Malapit nang mabankrupt ang kumpanya. Ano? Kayo lang? Maliit na pamilya Lee? Kahit suportado pa ng Hailong Group? Huwag niyong subukang kalabanin ako, Shen Group.
Ate, mas mabuti pang ibigay mo na lang ang Lee family. Kung hindi, masasayang lang lahat ng pinagpaguran ni Lolo. Ni hindi mo dapat pag-isipan. Sabi na ng bangko, pag hindi nabayaran sa 3 araw, iisa-isahin na ang assets ng Lee family. Kapag dumating na ang oras, tingnan natin kung paano ka magmumukhang taong walang pamilya. Tara na, mahal. Tara. Anong gagawin ko? Yung lahat ng sakripisyo ni Lolo. Talaga bang masisira sa mga kamay ko? Hello, Yanran. O sige, naiintindihan ko. Babalik na agad ako. Buiset. Anong nangyari? Si Shen Licheng na naman, kinasama pa ni Lian Yu para magtaksil. Lahat ng business partners ng Lee family. Grabe, napakawalang hiya nito. Lolo, Ngayon mahihirapan si Yanran. Kailangan kong bumalik para siya itulungan. Umalis ka na. Opo, naiintindihan ko, Lolo. Alis na muna ako. sir, kailangan ba? Liu Zong. Yung napag-usapan natin kanina, ang sabi mo, papautang ka muna. Ay, wala. Hello, Tia Zhang. Ako si Yuanran. Hello. Lizong, Yon Gusto ko sanang hiramin ng konting pera. Hello, Shan. Pwede mo ba akong pautangin kahit kaunti? Talagang hirap na ako ngayon. Kahit konti lang, babawiin ko agad. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit parang ang lungkot mo bigla? Ate, anong nangyari sa'yo? 3 araw na lang ang natitira. Ano? Wala ka pa ring desisyon. Paalala lang, malapit nang dumating ang mga taga-bangko. Pag hindi ka pa nakahanap ng pera, Lee family, malapit nang mabankrupt. Aaminin ko sa'yo, huwag mo nang subukang manghiram ng pera kahit saan. Lahat ng kumpanya, naalalayan ko na, wala nang may lakas ng loob magpautang sa'yo. Hahaha. Ay, oras na. Saan galing ang askal na ganyan, nagwawala dito? Malayo pa lang, rinig ko na ang ingay ng aso. Nakakabuisi talaga. Zhang Yang. Bumalik ka na. Zhang Yang. Ngayong bumalik ka na, dapat mong kausapin siya agad. Ipaubaya na lang ang bahay ng Lee. Kung masaya ang pamilya Shen, pwede pa kayong pagkakitaan ng pera. Kung hindi, pag ang bangko na ang nagsequester ng bahay ng Lee, kayong dalawa, baka matulog na lang kayo sa kalsada. Sino nagsabi na isi-sequester ang bahay ng Lee? Tingin mo ba? Kaya mong bayaran ang utang na yan? Alam mo ba kung magkano ang kailangan? Shen Licheng. Tingnan mong mabuti kung ano to. Hindi ba ito ay isang luma at sirang ATM card lang? Ano bang dapat ipagyabang dito? Black card. Hindi yan posible. Ang black card, para lang sa mga anak ng 3 malaking pamilya, lang may unlimited na black card. Bakit nasa iyo yan? Okay. Sigurado akong peke yan. Saan mo nakuha yan? Huwag kang gumawa ng mga bawal na bagay, ha? Relax lang. Sigurado akong peke lang ang card niya. Ganyang klase ng black card, sa 3 malaking pamilya lang talaga meron. Sa mga lugar na katulad natin, hindi mo mahahanap niyan. Hindi ko alam kung bakit nasa iyo yan. Pero babala lang, ang kasong pamemeke ng black card. Hindi lang yan simpleng pang-bankrupt ng kumpanya. Sir, may problema. Sabihin mo, ang bangko ba ang nag-sequester ng bahay ng Lee? Biglang may malaking pondo ang Lee Corp. Lahat ng utang sa bangko, nabayaran na. Tapos, ang halaga ng stocks ng Lee Corp biglang tumaas. Mas mataas na kaysa Shen Corp ngayon. Anong sabi mo? Hindi yan posible. Paano mo nagawa yan? Shen Licheng. Gusto kong pagbayarin ka para sa nangyari noon. Yung pinakamalupit na parusa. Alam mo na pala lahat ng to? Sinabi na ng mag-amang Zhang sa akin.
Shen Lisheng. Sa dami ng kasalanan mo, may karma ka rin. Sabi ko na nga ba, bakit kaya silang dalawa biglang nag-abroad? Yun pala, dalawang walang kwentang tao lang. Jiang Yang, kahit pa alam mo na, anong magagawa mo sa akin? Paano kaya napunta rito ang pamilya Murong? Gusto mong malaman kung bakit meron akong black card ng pamilya Murong? Dahil ako ang ampon na apo ni Mr. Murong. Ako ang tagapagmana ng Murong family. Imposible. Akala ko, wala ka namang silbi. Noong namatay tatay mo dati, wala siyang iniwan sa'yo. Paano ka naging tagapagmana ng Murong family? Kuya, patawarin mo ako. Sa dami ng taon, ako ang may kasalanan. Pakiusap, pagbigyan mo ako. Shen Lihan. Noong araw, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko, nagkalas-kalas ang pamilya ko. Hindi mo inakala na mangyayari to, di ba? Sinasabi ko sa'yo, habang gumagawa ng masama ang tao, may nakatingin pa rin sa'yo. Ang katulad mo, walang kwenta ang kamatayan mo. Liu, tagapamahala. Ilagay ko ang Shen family. Sa wala na sa loob ng 3 araw. Jiang Yang, grabe ka? Namatay ang tatay ko dahil sa'yo, hindi ka rin ba naging malupit noon? Karma lang to lahat. Jiang Yang, hindi ka namatay ng maayos. Shen Lisheng. Sa loob ng 3 araw, wala na ang Shen family. Sobrang grabe mo. Ang tagal mong sinabi sa akin. Yan Ran. Gusto ko sanang sabihin sa'yo noong huling uwi ko, pero Sine. Pinapatawad na kita. Matagal nang itinuring kitang pag-ibig ng buong buhay ko. Basta magkasama tayo. Kahit magsimula. Tayo ulit. Lolo. Handa akong magtiwala sa kanya. huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita. Mahal kita. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Mahal din kita. Kung ganon, pabayaan na lang sila mawala sa mundong to habang buhay. Hindi ba masyadong brutal? Gusto mo bang habang buhay natapakan ka ni Lian Ran? Si. Sasabay ako sa iyo. Subukan natin. Umpisahan na. Ikaw ang dahilan kung bakit ako walang-wala, nabubuhay na parang aso. Ngayon, gagamitin ko si Lian Ran bilang panakot. Alam ko, siya ang kahinaan niya, sigurado na to. Alam niyo ba? Labag sa batas ang pagkidnap? Wala kaming kinidnap ni Miss Lee. Kami, pinapunta lang namin si Miss Lee dito bilang bisita. Ate, ikaw ha? Tumigil ka na dito. Ikaw at ang asawa mong walang kwenta. Mamaya, katapos na kayong dalawa. Ano bang balak nyo? Ano? Siyempre, gusto naming ikaw at ang asawa mong walang kwenta, sabay na mawala sa mundo. Sas. Imposible mangyari yan. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa siya? Gusto ko ngang makita. Pagdating niya mamaya, kapag nasa ilalim na siya ng paa ko, ipagtatanggol mo pa ba siya? Ate, ang kawawa mo naman. Yan Ran.
Masyadong minadali ang kasal natin noon. Nagparaya ka para sa akin. Ngayon, gusto kong ibigay sa'yo ang bagong kasal. Kailangan pa ba? Oo naman. Yan, Ran. Lahat ng pagkukulang ko, buong buhay kong babawiin sa'yo. Zhang Yang, siguraduhin mo, kung gusto mong iligtas siya, pumunta ka dito, sa address na to. Yan, Ran, hintayin mo ako. Darating ako para iligtas ka. Hintayin mo ako. Hahaha. Tumigil ka. Zhang Yang. Zhang Yang, ang babae mo, hawak ko, mas makabubuti kung hindi ka magulo. Hindi ka ba sikat at magaling? Hindi ba may suporta ka ng Hailong Group? Halika, halika. Lumuhod ka! Dali, lumuhod ka! Lumuhod ka sa harap ko! Huwag mo siyang galawin. Huwag kang maniwala sa kanya. Lumuluhod ako. May araw ka rin pala ngayon. Bata, Akala ko magaling ka sa pressure points, di ba? Halika. Pindutin mo sarili mong pressure points hanggang mamatay ka. Basta, mamatay ka lang. Palalayain kita. Gawin mo. Sige, gagawin ko. Pindutin mo na. Huwag. Pindutin mo na. Kung papatayin mo ako, Tumigil ka nga. Zhang Yang. Zhang Yang. Zhang Yang. May araw ka rin pala ngayon? Ha? Huwag kang lalapit. Sabi ko, huwag kang lalapit. Sa totoo lang, bago pa man mamatay si Lolo, isinulat na niya sa huling habilin niya, lahat ng shares ng kumpanya, ibibigay niya sa'yo. Tara na.